ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Mga ebidensya sa pagkasawi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral tumuturo sa suicide ayon sa PNP. Bentahan ng mga paputok at pailaw sa Bocaue, Bulacan, ininspeksyon. Mga pasahero naman sa iba't ibang terminal, dagsana 3 araw bago magpasko. Hanggang higit pisong rollback sa presyo ng petrolyo, kasado bukas. Sa MBC TV correspondents, rider patay matapos maaksidente sa Davao Coastal Road. Sa MBC TV Sports, higit 200 medalya na sungkit ng Pilipinas sa 2025 SEA Games. At sa showbiz bottom, Chelsea Fernandez itinanghal na first runner-up sa Miss Cosmo 2025. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Taliwas sa hinihinalang aksidente o foul play, pagpapatiwakal na ang itinuturo ng mga ebidensya sa pagkamatay ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral batay sa resulta ng autopsy sa kanyang mga labi. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Suicide ang itinuturo sa ngayon ng mga ebidensyang nakalap sa pagkasawi ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yan ang sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. matapos isalang sa autopsy ang mga labi nitong weekend. Pero sa ambush interview sa Bulacan, binanggit ni Nartates na hahayaan pa nilang gumulong ang investigasyon at nagpapatuloy na forensics bago tuluyang malaman ang ikinamatay ng dating opisyal. And of course, it shows that the pieces of evidence that were gathered that there is Una nang inihayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang lumalabas na foul play sa insidente. Sa kabila nito ay nirelieve pa rin ni Nartates ang Chief of Police ng Tuba Benguet dahil sa pagpalya umanong isupervise ng maayos ang crime scene. Kabilang sa mga itinuro ni Nartates na pagkukulang ng police sa ground ay ang pag-ibigay ng cellphone ni Cabral sa kanyang pamilya, maging hindi agad pagselyo sa tinuluyan nitong kwarto sa hotel. Samantala, nakikipag-ugnayan pa rin ang pulisya sa kaanak ng yumao upang mapunta sa kanilang kusodiya ng kanyang mga gadget. Kasama si Cabral sa kung ilarawan ni Remulla ay architect ng flood control scandal sa DPWH. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dismayado naman si Batangas Congressman Leandro Leviste sa hindi pagtaguyod kay umaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral bilang state witness. Sa kabila po yan ang mga ebidensyang hawak nito sa flood control scandal. Hindi rin itinanggi ni Leviste na kabilang ang kanyang inang si Senadora Loren Legarda sa mga nagkaroon ng insertions ngayong 2025. Ang kanyang paliwanag sa report ni Kyle Bulias. Tinawag na missed opportunity ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang hindi pagturing na state witness kay Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Leviste na handa namang makipagtulungan sa investigasyon si Cabral at para sa kanya, siya rin ang may pinakamaraming nalalaman tungkol sa flood control anomaly, bagay na sinang-ayunan ng Independent Commission for Infrastructure. Opportunity na hindi din siya ginawang state witness dahil yung mga site inspection ay hindi magbibigay ng impormasyon tungkol sa sino ang nagpapondo ng mga proyekto. Yung files sa Office of Planning sa Central Office ng DPWH ang may ganitong impormasyon. Alam naman po natin lahat na hindi lang mga kontraktor ang dapat managot.
kung hindi din po ang mga politiko na sa likod nila na nag-insert ng mga proyektong ito sa budget. At yun po yung hawak ni Yusek Cabral. Batay aniya sa listahang natanggap ni Leviste mula kay Cabral, nakasaad dito ang lahat ng proyekto ng DPWH sa buong bansa at kung sino ang mga proponent nito. Kasama umano sa listahan ang iba't ibang matataas na opisyal mula sa Kongreso, mga miyembro ng gabinete at iba pang undersecretary ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Nang tanungin si Leviste kung may mga senador ding bang kasama sa listahan ni Cabral, sinabi nitong lahat ng senador ay mayroong insertion para sa 2025 DPWH budget, kabilang na ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda. Ako po ay humingi ng paumanhin sa mga senador, pero ayon sa aking pagkakaalala sa kanyang files na may kopya po ako dito sa aking laptop, wala po akong maalalang hindi kasama sa listahan. Ito po ay anong period po, Secretary Congressman? I'm referring to the 2025 budget. 2025 budget. So, pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? First time for you to ask this, and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At sa mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero tinanong ko siya talaga at sabi niya hindi niya alam ang mga ito, pero kinocompirma ko po na lahat ng titingnan ko ay nandyan sa listahan. Sabi pa sa DZRH ni Leviste, nagiging normal na aniya na kapag ikaw ay kawani ng gobyerno, mayroon kang flood control insertion. Kaugnay nito, nanawagan si Leviste sa DPWH na sila na mismo ang maglabas ng listahan mula sa opisina ni Cabral upang makita ng publiko kung sino ang proponent ng bawat proyekto. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, extended naman hanggang December 29 ang sesyon ng Kongreso para bigyang oras na maretipikahan ang 2026 National Budget Proposal. Samantala, maraming kongresista rin ang nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni Quadcom member at Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Ang balita mula sa Kamara ay ihahatid ni Milky Rigunan. Palalawigin ng Kamara at Senado ang kanilang sesyon hanggang December 29 para bigyang daan ang ratifikasyon ng 2026 proposed national budget. Ayon kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, chair ng House Committee on Appropriations, ngayong Lunes, December 22, aamyandahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanilang legislative calendar. Matatandaan December 22, una nakaschedule ang ratification ng budget na sana ay last day din ng sesyon para bigyang daan ng Christmas break. Pero ayon kay Swansing, hindi umano matatapos kaagad ng BICAM Secretariat ang report ng mga raratipikahan. Nagsimula ang BICAM deliberations noong December 13 hanggang December 17 at tatagal ng 5 araw ang pag-finalize ng report ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Habang pinaplansya ng Secretariat ang mag-i-enrolled GAB o General Appropriations Bill, sinabi ni Swansing na sasabayan na ito ng pagrepaso ng Department of Budget and Management. Samantala, bumuhos ang pagkilala at pakikiramay mula sa kanyang mga kapwa mambabatas ang pagyao ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, malaking kawalan sa Kamara ang pagyao ni Acop. Sa panig ni dating House Speaker Martin Romualdez, malaki ang papel ni Acop sa tagumpay ng imbestigasyon ng Quadcom. Si Acop ay kilala sa kanyang tactical examination sa mga resource person dahil bilang dating pulis, magaling magtanong at mag-imbestiga. Si Acop din ang nakadiskubre ng mga questionable acknowledgement receipts na bandang huli ay nakapag-identify sa mga pangalang Mary Grace Piatos at iba pa. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit isang linggo naman bago ang salubong 2026, nagsimula na ring mag-inspeksyon ang mga otoridad sa mga bentahan ng paputok at pailaw sa Bukawe, Bulacan. Ang pinakahuling balita mula sa Fireworks Capital of the Philippines, ibabalita sa atin live ni Edwin Duque. Edwin?
Tama, dumating sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan si PNP Chief Police Lieutenant General Jose Natatis Jr. para sa personal na mag-ocular inspection dito sa mga tindahan ng mga paputok. Ay sa hepe ng pambansang pulisya, nais nitong matiyak na masunod ng mga manufacturer ng mga paputok na nakabase sa mga kautusan sa pamantayan ng safe para magamit ng safe ng mga namimili at magamit ng mga mili ang nabibili lalo pat ilang araw na lamang ay sasapit na ang Kapaskuhan at ang pagsalubong ng bagong taon na. Ang paghigpit niya na pagbebenta ng paggawa ng mga paputok at malalakas na paputok dito sa Bukawi ay base sa House Bill number 5677 na pinagtibay ng resolusyon na pinagtibay naman sa Kamara sa katawan ni 6th District Congressman Cador Pleto ang Act Amending Section 7 of Republic Act 7183 na pinagbabawal ang malalakas na paputok na maaring makapinsala hindi lamang sa personal kundi sa mga ari-arian. Sinalubong siya ni Regional Director Region 3 Director Brigadier General Ponce Piñones Jr. kung saan ay naglagay sila ng malaking mga tarpaulin at nakasulat dito kung ano yung mga ipinagbabawal at ano naman yung hindi bawal na pwedeng bilhin ngayong Kapaskuhan. Sumaksi rin sa pag-ocular inspection si Bulacan Governor Daniel Fernando at Mayor Valenzuela o Villanueva ng Bukawi, Bulacan. Para sa DCTV Network News, ako si Ares 23. At nagulat sa Ares una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, makapal naman ang bilang ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport 3 araw bago magpasko. Sa check-in counter ng Terminal 3, mahaba na ang pila ng mga biyahero. Ibinida naman ng Department of Transportation at UNAE Infrastructure Corporation ang kanilang facial recognition kiosk o passenger reconciliation system sa terminal. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng mano-manong pagpresenta ng boarding pass sa mga pasahero kaya mas mabilis ang usad ng proseso. Ang Bureau of Immigration alerto na rin si passenger surge at nag-deploy ng karagdagang personnel at nagdagdag ng e-gate sa Terminals 1 at 3. Mula naman po sa 45 segundo, magagawa ng e-gate na 8 segundo na lamang ang processing time ng bawat pasahero. Sa Blue Lane naman o yung immigration counters na para lamang sa mga overseas Filipino workers ay wala na ring pila ngayon. Samantala, good news naman po para sa mga motorista dahil kasadong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, December 23. Base sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 80 sentimo ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso 30 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel at 1 peso 60 centavos sa kerosene. Epektibo po ang oil price adjustment sa karamihan ng kumpanya alas 6 ng umaga bukas. Patong-patong na kasong kriminal sa Office of the Ombudsman naman ang hindi inaasahang pamasko na natanggap ni Executive Secretary Ralph Orecto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma kaninang umaga. Kaugnay ito ng naging ilegal na paglipat ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Mga detalye tinutukan ni Val Gonzalez. Inihain sa ombudsman ng grupo ng ilang labor sector ang patong-patong na reklamong plunder, graft, malversation at grave misconduct laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. Ayon sa abogado ng mga complainant na si Attorney Jaime Miralles, ito ay may kinalaman sa iligal na pagtatransfer ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury ng kalihim pa ng Finance Department si Secretary Recto noong 2024. Actually, yung pinail namin ngayon ay technical malversation, plunder, and violation of practices act. Dahil doon sa paglipat ng pondo, transfer ng pondo from PhilHealth to National Treasury at ginamit naman sa unappropriated
program ng gobyerno. So maliwanag po yan. Iyan po ang kumpri namin ay nakapagay doon sa decision, finding ng ating Korte Suprema na illegal and unconstitutional yung mag-transfer ng pondo amounting to 60 billion at the time of Finance Secretary Ralph Ricto and at the time that I forgot the first name of CEO President Lites of PhilHealth. Sabi ni Atty. Miralles, hindi ito katanggap-tanggap para sa mga ordinaryong manggagawa, lalo pat ginamit ang pondo sa ibang programa na hindi naman laan para dito. Matatandaang ang 60 billion pesos ay bahagi ng tinatayang 89.9 billion pesos na labis o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth na natukoy ng gobyerno. Sa inilabas na December 5 decision ng Supreme Court, idiniklarang walang bisa ang special provision ng 2024 GAA at DOF Circular 003-24 na nag-aatas sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Sabi ng kataas-taasang hukuman, labag ito sa Universal Healthcare Act na nagsasaad na ang pondo ay para sa mga benepisyo at serbisyong pangkalusugan lamang. Giit ni Atty. Miralles, gagamitin nilang argumento at ebidensya ang inilabas na desisyon ng Supreme Court dahil dapat lamang na mapanagot si Secretary Recto at dating pinuno ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng sports, opisyal nang nagtapos ang SEA Games 2025 sa Thailand, kung saan nakuha ng Pilipinas ang ika-6 na pwesto. Ito po'y matapos makasungkit ng 50 gold, 73 silver at 154 bronze medals. Balikan ang naging karera ng ating mga atleta sa naturang meet. Sa report, Emily Borja. Nagtapos ang Pilipinas sa ika-6 na pwesto sa ginanap na Southeast Asian Games sa Thailand with 50 gold, 73 silvers at 154 bronze medals. Nanguna ang Thailand sa medal tally, sinundan ng Indonesia, Vietnam, Malaysia at Singapore. Bagamat mas mababa ito kumpara sa 58 gold, 86 silvers at 116 bronze na nakuha noong 2023 SEA Games sa Cambodia, sinabi ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na mahalaga pa ring tingnan ang pagkakapanalo ng Pilipinas sa mga malalaking sport. Kabilang na rito ang makasaysayang kauna-unahang gintong medalya ng bansa sa women's football, maging ang double gold sa men's and women's basketball. Kasama na rin dito ang kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa women's single tennis matapos ang 26 na taon sa pamamagitan ni Alex Iyala. Ang ika-4 na SEA Games gold ni EJ Obiena at bagong record sa men's pole vault ng SEA Games. Ika-4 ding sunod na ginto para sa Mobile Legends Bang Bang men's national team. 3 ginto at 5 silver na nasungkit ng swimmer na si Kyla Sanchez sa kanyang SEA Games debut. At ang pagkapanalo ng Alas Pilipinas Women's ng kauna-unahang ginto sa beach volleyball. Magugunitang ito na ang pinakamalaking delegasyong ipinadala ng Pilipinas sa SEA Games na may kabuuang 1,600 na athletes at coaches. Samantala, opisyal namang na-turn over ng bansang Thailand sa Malaysia ang pagiging susunod na host ng SEA Games sa 2027 na edisyon nito. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Department of Agriculture nag-inspeksyon sa Balintawak Market. Retailer na nagtitinda ng mas mataas sa SRP na sampulan. Sa MBC TV Global, kaanak ng biktima ng plane crash sa North Carolina, nakatanggap pa umano ng text bago ang aksidente. At sa Showbiz Spotted, Vic Soto, sumailalim sa operasyon dahil sa kanyang katarata. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinagpapaliwanag naman ng Agriculture Department ang isang retailer ng sibuyas sa Balintawak Market na nahuling nagtitinda ng higit 100 pisong mas mataas sa itinakdang suggested retail price. Nagbabalik si Val Gonzales.
3 araw bago ang Pasko ay muling nagsagawa ng price monitoring inspection ng Department of Agriculture, DTI kasamang Quezon City Police District sa Balintawak Market. Ito ay para matiyak na walang mga vendors na magsasamantala sa dagsanang mga mamimili ngayong holiday season. Pinangunahan ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara at iba pang mga DTI officials ang sinagawang inspeksyon. Sa ambus interview ng media, sinabi ni ASEC Guevara na sumusunod naman sa nakatakdang MSRP ang karamihan sa mga tindera. Pasok naman aniya sa maximum retail price o MSRP ang presyo ng kanilang mga paninda gaya ng sa karne, baboy, manok at mga isda. Pero isang pwesto sa gulayan ang inisyuhan ng DA ng notice to explain at kung bakit ibinebenta niya ng mahalang sibuyas at palabasing ito ay lokal na ani gayong ito ay imported. Mas mahal kasi ng halos 100 piso ang presyo ng per kilo ng lokal na ani ng sibuyas na nasa 225 hanggang 250 pesos kada kilo kumpara sa 150 pesos sa imported onion. Samantala, aminado naman ng DA na wala rin silang sanksyon o parusang may papataw sa mga violator ng MSRP kaya't nakikipag-ugnayan na nila sila sa LGU para magpatupad ng parusa para sa mga hindi sumusunod sa takdang presyo. As of 11 a.m., nagbigay ng update sa DZRH News ang DA na umaabot na sa halos 50 mga retailers sa Balintawak Market ang naisyuhan ng notice of violation at karamihan dito ay ang hindi pagsunod sa tamang presyo ng ibinebentang produkto. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mariin namang pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang paratang na di umano'y bagman nito ang lumutang na testigo na si Ramil Madriaga kaugnay ng maanomalyang confidential funds ng OVP. Ayon pa sa bise, demolition job lamang ito upang harangin ang kanyang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Mga detalye sa ulat ni Rovic Manuel. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa lumalabas na mga paratang sa kanya tungkol sa umano'y bagman niya si Ramil Madriaga. Sa isang latest post statement ng bise sa kanyang Facebook, mariin itong itinanggi ang personal na relasyon kay Madriaga, maging ang mga ibinabatong utos dito. Aniya, maging ang pagbisita sa kulungan at pagkausap dito ay hindi kailanman nangyari. Pinabulaanan rin ng pangalawang Pangulo ang mga larawang isinumite ni Madriaga at sinabing kuha lamang ito sa mga pampublikong pagtitipon kung saan siya dumalo. Aniya, tanging pag-iingay na walang basihan lamang ang binabato sa kanya bilang paninira sa posible nitong pagtakbo sa pagkapangulo. Matatandaan na lumutang ang pangalan ni Madriaga matapos magsabing dati itong bagman at aide ng vice-presidente. Nagsumite ito ng affidavit sa ombudsman na naglalaman ng akusasyon ukol sa umano'y anomalya sa confidential funds. Isinuwalat niya ang milyong-milyong halaga at duffel bag na dinadala umano niya sa iba't ibang lugar sa ilalim ng pagsisilbi kay VP Sara. Bukod pa ito sa naunang isinampang reklamong plunder, graft at malversation laban sa bise, kaugnay sa mali nitong paggamit ng pondo na itinanggi ng bise at tinawag bilang fishing expedition. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman tamaan ng pneumonia at makonfine sa ospital, pinag-iingat ni Senador J.V. Ejercito ang publiko laban sa mga naglipa ng sakit na siya ring pumigil sa kanyang dumalo sa nagdaang Bicameral Conference Committee. Sa kabila nito, malaki pa rin ang pasalamat ng Senador na tumawid ang ilan sa mga iminungkahi nitong amendments sa national budget. Magbabalita si Raymond Adbaas. Pinag-iingat ni Senador J.B. Ejercito ang ating mga kababayan dahil sa mga usong sakit lalo na ngayong Christmas season. Sa pagpasok ng Disyembre, maraming tinamaan ng flu at iba pang virus. Ayon kay Ejercito, kahit ang mga itinuturing na physically fit na kagaya niya ay hindi rin ligtas sa karamdaman dahil bumaba ang kanyang immune system. Ilang araw din itong na-confine sa ospital dahil sa pneumonia at aminado itong nanghina siya ng husto. Kaya't unti-unti ang kanyang gagawing recovery lalo na ang kanyang mga nakasanayang physical activity gaya ng pagmumotor at pagbike ng long distance. Umaasa ito na makapasok na siya sa trabaho ngayong araw ng Lunes at ilang araw na itong absent. Nanghihinayang ito dahil hindi siya nakadalo sa ginanap na Bicameral Conference Committee o BICAM sa 2026 National Budget bilang isa sa mga conferees.
bagamat hindi lahat ng kanyang mga amendments ay tinanggap, marami pa rin siyang dapat ipagpasalamat, gaya ng pagtaas sa subsistence allowance ng iba pang uniform personnel gaya ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Coast Guard. Mula sa kasalukuyang 150 pesos ay ginawa ng 350 pesos. Dito umano napunta yung 17.9 billion pesos na inaakusa ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pork barrel ng mga senador. Payo ni Ejercito mag-research ng tama bago kumoda, lalo na sa usapin ng national budget. Tumanggi naman ang senador na magbigay ng anumang pahayag hinggil sa kaso ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral ng DPWH hanggat nakaburol pa ang kanyang mga labi bilang respeto sa kanyang pamilya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZR Rate Zone sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating namang lagay ng panahon, 3 weather systems ang umiiral na magdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Makararanas ng kalat-kalat na ulan ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora. Gayon din sa Nueva Ecija, Bulacan, Rizal at Quezon na dulot ng shear line. Easterlies naman na magdadala ng kalat-kalat din pag-ulan sa Kabisayaan, kasama na rin ang Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Mataas din ang tsansa ng pag-ulan sa Ilocos Norte at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Region, dulot naman ang amihan o malamig na hangin mula sa Hilaga. Samantala, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mas maaliwalas na panahon ang maranasan maliban na lang po sa banta ng mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. Bukod sa pagpasok ng Burmans, isa na yata sa palatandaan natin na sasapit na ang Kapaskuhan ay ang mga nagagandahan at nagkikinangang mga parol sa mga bahay-bahay. Iba't iba ang hugis nito, iba't ibang disenyo, pero ano nga ba ang sinisimbolo ng parol? Alamin na dis, ano nga ba ang simbolo ng parol at paano ba ito nagsimula sa Pilipinas? Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan natin mailalaraman ng mga parol, isang mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng Paskong Pinoy. Pero ano nga ba ang simbolo nito? Ang mga parol ay sumasagisag sa bituin sa Bethlehem na gumabay sa 3 hari papunta sa Sabsaban kung saan isinilang si Jesucristo. Ang paggawa nito sa Pilipinas ay nagsimula pa noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol kung saan ginagawa ito mula sa bamboo o kawayan at Japanese paper upang magliwanag sa simbang gabi. Sa paglipas ng panahon, ang parol ay hindi lang basta liwanag kundi simbolo ng pag-asa, kapayapaan at pagpapaalala sa diwa ng Kapaskuhan. Ang klasikong disenyo ng parol ay isang 5 pointed stars pero ngayon makikita na natin ito sa iba't ibang hugis, kulay at kung minsan ay naglalakihan pa. Alam mo ba na ang salitang parol ay mula sa salitang Espanyol na farol na ang kahulugan ay lantern at ang pinakamalaking parol sa Pilipinas ay matatagpuan sa San Fernando, Pampanga. May laki itong 55 feet diameter at may kabuang 100,000 bulb. Dito rin idinaraos ang Giant Lantern Festival at ang San Fernando, Pampanga ang tinagurian ring Lantern Capital of the Philippines. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Vic Manuel nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa nangyaring plane crash sa North Carolina, USA noong Biyernes, isang message ang natanggap ng isa sa mga kaanak ng biktima para sabihing nasa panganibang kanilang eroplano. Samantala, muli namang nagdaos ng banal na misa para sa Kapaskuhan sa Gaza matapos ang mahigit 2 taong sigalot sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, sa nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa nangyaring plane crash sa North Carolina itong Biyernes kung saan 7 kataong nasawi, isang text message ang natanggap ng kaanak mula sa isang pasahero bago nangyari ang sakuna at sinabing magsasagaw muna sila ng emergency landing. Hudyat na raw muna ito na sabing nasa panganib ang kanilang eroplano at ilang saglit din ay dito na nag-crash ang Cessna C-550 plane habang palapag sa Statesville Regional Airport. Nakilala naman na ng mga otoridad ang 3 sa mga sakay ng eroplano na sila Craig Wadsworth, Dennis at Jock
napagdatan. Samantala, sa ngayon ay hindi pa rin tukoy kung ano nga bang naging sanhi ng aksidente. Sa iba pang balita, kasunod naman ng papalapit na Kapaskuhan ay nagsagawa ng Catholic Mass si Cardinal Bautista P. Zabala sa Gaza Strip, Palestine. Yan ay sa harap na naranasang ceasefire mula sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, kung saan ito nang maaaring isa sa mga pagkakataong ma-celebrate ng mga Gazan citizen ng Pasko matapos ang mahigit 2 taong digmaan ng dalawang pwersa na siyang sumira sa maraming kabahayan at nasawi naman ang maraming katao sa Gaza. Sa ika-4 na beses na pagbisita ni Cardinal P. Zabala ay bumisita ito sa mga hospital, humanitarian projects, gayon din nakausapin ang mga pamilyang lubos na naapektuhan ng sigalot. Matatandang isa sa mga matagal ng focus ng panalangin at usaping pangkapayapaan ng Vatican ay ang sigalot sa Gaza na siyang madalas ipanawagan ni Pope Leo XIV. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bago matapos ang taon, panibagong corona na naman ang nasungkit ng bansa. Ito'y matapos magwaging first runner-up sa Miss Cosmo 2025, ang Pinay Beauty Queen at our very own Reyna ng Aliwan, Chelsea Fernandez. Narito ang report. Miss Cosmo Philippines, your runner-up Miss Cosmo 2025! Itinanghal na first runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Fernandez sa nagdaang Miss Cosmo 2025 na ginanap sa Vietnam. Laban na laban ng Pinay Beauty Queen mula swimsuit, evening gown, of course with her signature red lipstick, at Q&A round. Pero sa huli, matapos ang final debate round, si Miss USA Yolina Lindquist ang nakasungkit ng corona bilang Miss Cosmo 2025. Maliban naman sa pagiging first runner-up, napanalunan din ni Chelsea ang People's Choice Award at Best in Evening Gown. Ito ang ikalawang pagkakataon na inirepresenta ni Chelsea ang Pilipinas sa international stage. Taong 2022 nang lumaban siya sa Miss Globe at nagtapos sa top 15. Habang siya rin ang may hawak ng titulo bilang Reyna ng Aliwan 2018 ng MBC Media Group na magpabalik next year. Abangan naman sa aming pagbabalik. 3 sasakyan sa Dinalupihan, Bataan nagkarambola. At sa trending and viral show, Pinoy Conjoined Twins, sasailalim sa separation surgery sa Saudi Arabia. Yan at marami pang iba rito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dead on the spot ang isang rider matapos umanong mawalan ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at kalaunay sumalpok sa isang poste ng ilaw sa Davao Coastal Road. Yan iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasawi ang isang rider matapos mawala ng kontrol sa minamanehong motosiklo sa Davao City Coastal Road madaling araw ng Disyembre 20, 2025. Ayon sa kapulisan, naganap ang aksidente bandang alas 12:43 na madaling araw sa pag-akyat at kurbadang bahagi ng Coastal Road. Ilang metro bago ang ikalawang tulay, ang biktima na kilalang si Jojo Takalan, 33 anyos at residente ng Davao Occidental, ay nagmaneho mula Punta Dumalag patungong Talumo Cemento na mawalan ito ng kontrol sa kanyang motosiklo. Lumihis ang sasakyan sa kanan at umangga sa gilid ng kalsada bago tumama sa isang solar light post. Dahil sa lakas ng impact, nasawi agad ang rider sa lugar ng insidente. Ayon sa tinding posisyon, dinala ang bangkay ng biktima sa isang punerarya habang sinailalim naman sa kustodiya ng kapulisan ang motorsiklo para sa investigasyon. Nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na maging mas maingat sa pagmamaneho lalo na sa mga kurbad at paakyat na bahagi ng Coastal Road upang maiwasan ang kahintulad na trahedya. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tatlong sasakyan ang nasangkot sa aksidente sa Karambola kung saan ilang mga sakay dito ay sugatan na naganap sa Dinalupihan Road, Barangay Happy Valley, Dinalupihan, Bataan, alas 6:30 kagabi. Batay sa investigasyon ng pulisya, isang Toyota Vios at Homo Tractor head truck na kapwa patungong Dinalupihan mula Olongapo ang nasangkot sa aksidente. Biglang nagpalit umano ng linya ang Toyota Vios dahilan upang mabangga ito ng truck. Dahil sa lakas ng impact, bumangga pa ang Toyota Vios sa isang paparating na Honda Click mula sa kasalungat na direksyon. Dahil sa insidente, nasugatan ang driver ng pasahero ng Honda Click na agad isinugod ng MDRRMO Dinalupihan sa JC Payumo Memorial Hospital para sa agarang gamutan. Nagtabo rin ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang lahat ng sangkot na sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan kaugnay sa naturang naganap na aksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Mangaldan Police Station ang kanilang top 1 most wanted person municipal level na isang 27 anyos na lalaki. Vendor, may live-in partner at residente ng barangay Binlag ng nasabing bayan. Matapos itong maaresto alas 5:15 ng hapon ng tropa ng Mangaldan Police, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 1104 Mobile Company. Ayon sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, ang pagkadakip sa suspek ay sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng 1st Judicial Region Branch 15 Dagupan City na may petsang December 15 ngayong taon sa kasong qualified rape under criminal case number 2025-1070-D with no recommended bail bond and act of lasciviousness under criminal case number 2025-1071-D with recommended bail bond na 180,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng korte upang mailipat ang suspek sa BGNP Dagupan City. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkasunod na isinuko ng 2 katao sa pulisya ng Lope de Vega, Northern Samar ang kanilang baril na tinuturing na illegal o mga loose firearms. Ayon sa Lope de Vega Police, ito ay mga improvised firearms. Kilala ito sa tawag dito sa lalawigan ng Northern Samar bilang waka-waka at bardog na may kasamang isang bala. Ayon sa nagsurrender ng baril, pag-aari ito o pag-aari niyang baril, ngunit walang kakulang legal na dokumento. Samantala, ang isa pang improvised firearm naman ay sinuko ng wala ring dokumento. Ito naman daw ay pag-aari ng kanyang yumaong ama at nananatiling walang dokumento na nagpapakitang legal ang nasabing baril. Ang pagsusurrender ng mga baril ay bahagi ito ng programa ng PNP laban sa mga loose firearms. Paalala ngayon ng kapulisan na batay sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang pagmamay-ari ng baril na walang kinakailangang legal na dokumento ay pinapakita na legal na dokumento ay illegal at may katumbas na parusa sa ilalim na nasabing batas. Samantala, ang mga isinukong armas naman ay nasa kustodiya ngayon ng Lope de Vega Municipal Police Station para sa wastong disposisyon. Mula sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang Pinoy conjoined twins naman o yung kambal ay pinanganak sa isang katawan ang nakatakdang sumailalim sa conjoined twins program sa Saudi Arabia. Resulta po ito ng pagsusumikap ng pamilya Manuel para sa paggaling ng kanilang anak na siya ring magiging ika-4 na Pilipinong mapapabilang sa nasabing surgery. Ang iba pang detalles, good news na yan sa trending report ni James Galange. Sasailalim sa separation surgery ang conjoined twins na sina Olivia at Gianna Manuel sa tulong ng Conjoined Twins Program ng King Salman Humanitarian Aid and Relief Center o KS Relief, kung saan nagtungo ng pamilyang Manuel sa Saudi Arabia noong nakarang linggo na inanunsyo ng Saudi Arabian Embassy sa Maynila. Sila na magiging ika-4 na Pinoy conjoined twins na sumailalim sa nasabing surgery na sumunod sa Yusuf Twins na naging matagumpay ang operasyon noong September 2024. Samantala, kwento naman ng ina ng Manuel twins na si Ginalyn, nung ipinanganak pa lamang ang kambal noong nakaraang taon, ay agad na itong nag-research patungkol sa conjoined twins at mga maaaring maging lunas dito. Dito niya na nahanap ang KS Relief na nagsimula pa noong 2015 sa pangunguna ni Dr. Abdullah Al-Rabia, isa sa mga kilalang pediatric surgeon sa buong mundo.
Laking pasasalamat naman ng ina sa Embahada ng Saudi Arabia at sa KS Relief na mapansin ng kanilang hiling na maipaggamot ang kanilang anak. Sa iba pang banda, ayon naman sa isang pag-aaral, tinatay nagkakaroon lamang ng kaso ng conjoined twins o yung kambal na ipinanganak sa iisang katawan ay isa sa bawat 50 hanggang 60,000 childbirth sa kada taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, naopera naman sa mata ang veteran TV host na si Vic Soto at aktres na si Gabby Garcia. Ibinunyag naman ang pakikipaglaban sa PCOS mula pa noong 2018. Narito ang showbiz report. Nagpapagaling na ang veteran TV host na si Vic Soto matapos sumailalim sa cataract extraction procedure. Ito ang ibinahagi ng kanyang misis na si Pauline Luna kalaki pang larawan ng anyay one-day post-op ni Bossing. Ang katarata ay isang kondisyon kung saan nagiging maulap ang lente ng mata ayon sa Healthline. Magunita na last month lang ipinagdiwang ni na Vic Soto at Pauline Luna ang kanilang 14th anniversary. Samantala sa iba pang balita, ni-reveal naman ni Gabby Garcia ang pagkakaroon ng polycystic ovary syndrome. Ayon sa actress TV host, taong 2018 pa nang ma-diagnose siyang may PCOS. At 3 years ago nang magsimula raw itong alagaan ng sarili. Stress reliever nga kung ilarawan ni Gabby ang pag-exercise. Dahil sa kanyang kondisyon ay mabilis daw siyang tumaba kahit todo workout siya. Sa ngayon, basta't strong and healthy ay happy na anya si Gabby. Sa huli, mensaheng ito sa lahat ng mga tulad niyang nakikipaglaban din sa naturang hormonal imbalance, be kinder to yourself. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Lunes, huling 3 araw bago magpasko. Sa ngalan ni na Yuel Reyes at Karen Oyong, ako po si Angelica Cosme. Magkita-kita muli tayo bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan, hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.